Busy sa kanyang trabaho si Trevor. Siya kasi ang CEO ng isang advertising company na kilala sa buong bansa. Sa araw-araw, iyon na ang kanyang buhay. Habang nag-check ng mga papeles, nagtanong ang kanyang sekretary na si Andy tungkol sa personal nitong buhay. Sir, wala ba talaga kayong balak magkaroon ng asawa? Puro na lang kayo trabaho talaga? Miss Andy, bakit mo naman natanong yan? Wala naman po, sir. Sa nakikita ko kasi, wala pa po kayong social life. Wala rin bumibisita rito para dalhan kayo ng pagkain. Wala ba kayong girlfriend, sir? Natawa na lang si Trevor sa kanyang narinig mula sa kanyang sekretary. Miss Andy, I want those things to be private. Siguro naman we can do that. Oo naman po, sir. We can do that. I'm sorry. Alright, thank you. Pakidala ng lahat ng files na ito kay Mr. Domingo. Kailangan niya yan. Pa-double check na rin bago ibigay sa kanya. Sising-sisi naman si Andy na tinanong pa niya ang tanong na iyon sa boss niya. Parang napahiya tuloy siya rito. Okay po, sir, no problem po. Maraming salamat. You may go now. Kinagabihan, pauwi na siya noon sa mansyon. Bigla na lang may tumawag sa kanyang unknown number. Hello? Who is this, please? Hello po, si Mr. Trevor Martinez po ba sila? Yes, ako nga po. Sino po sila? Malabo ang boses ng babae sa kabilang linya, kaya hindi niya agad narinig kung ano ang sinabi nito. Sir, nanganak po ang asawa nyo dito po sa St. Mary Hospital. Niloloko mo ba ako, Misa? I'm single. Paano magkakaroon ako ng misis? Baka naman nagkamali lang kayo ng number na tinawagan. Sabi po ni Miss Winona Vega, itong number daw po ang tawagan ko. At sinabi nyo rin naman po na kayo si Mr. Trevor Martinez, hindi ba? Natahimik na lang ng isang saglit si Trevor. Hindi pa niya maproseso ang lahat ng kanyang naririnig. Miss Winona, sino yun? Teka nga lang, sige, papunta na ako, Misa. Alright sir, thank you po. Pakimilisan na lang po dahil kailangan na po niya kayo. Wala nang nagawa noon si Trevor kung hindi bilisan ang kanyang kilos. On the way pa lang sa ospital ay iniisip niya pa rin kung sino si Winona sa buhay niya. Ako? May misis? How is that even possible? Tinulungan agad siya ng mga nurses doon pagdating niya. Noong mga oras na iyon, ay gulong-gulo pa rin siya sa mga nangyayari. Sir, this way po para makita niyo po ang babies ninyo. Yung twin babies po yun, ano? Ayun po. Twins? Opo, isa pong lalaki at isa pong babae. Ang cute nga po nila eh. Sinilip pa nga ni Trevor ang twins. May kung anong saya sa puso niya noong makita ang dalawa. Hindi niya maipaliwanag. Ako ba talagang ama ng mga batang yan? Opo. Hala si sir, hindi niyo po ba alam na may misis na po kayo? Teka nga, pwede ko bang makausap yung nanay nila? Si Winona, nasan siya? Agad namang sinamahan ng nurse si Trevor kung saan nakapwesto si Winona. Bukod kay Winona, ay marami ring nanganak doon kaya lalong nag-isip si Trevor. Maiwan ko na po kayo, ma'am and sir. Trevor. Biglang sumakit ang ulo ni Trevor nang makita si Winona. Hindi niya alam kung bakit. Umalis siya bigla at pumunta na lang sa nursery kung nasaan ang twin babies. Miss, patangin ko ulit ang babies. Okay lang po ba? Opo, yung twins po. Yes, thank you. Pinakita na ulit ng nurse kay Trevor ang mga bata. Iniisip niya man kung totoo ba na siya ang ama ng mga iyon, ay gustong-gusto niyang tingnan ito. Ilang minuto pa ay dadalhin na nga ng mga nurses ang mga bata kay Winona. Wala na siyang nagawa kung hindi bumalik doon. Trevor, nandyan ka pa rin pala. May kailangan ka ba? Sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Talaga? Tutulungin mo ko? Medyo masakit yung likod ko eh. Gusto ko sana pataasan yung unan kung okay lang. Ginawa naman iyon ni Trevor, kahit hindi pa rin malinaw sa kanya ang lahat. Okay ka na ba? Ano pa bang gagawin ko? Wala naman na. Kahit diyan ka lang sa tabi ko, okay na ako. Sorry. May mga asikasuhin pa kasi ako bukas. Yung mga bill mo rito sa ospital, okay na? Biglang nahiya noon si Winona. Hindi siya makatingin ng diretso kay Trevor noong mga oras na iyon. Hindi pa. Pasensya ka na kung ikaw ang tinawagan ko ha.
Alam kong wala na tayong ugnayan simula nung araw na yun. Pero nandito ako sa harapan mo. So, meaning, hindi sa akin ng mga bata. Kailangan mo lang talaga ng tulong ko. Trevor, hindi mo nga ba talagang aalala? Asawa mo ko. Anak mo ang twins. Dati kasi, masaya naman ang pagmamahala ni Winona at Trevor. Nangako sila sa isa't isa na kahit kailan ay hindi sila maghihiwalay. Miss Winona Vega, marry me. Oo naman, yes. I will marry you. Kahit saan pang simbahan yan, pakakasalan talaga kita. Thank you so much. I love you. Sa San Juan Nepomuceno Parish Church sila kinasal, sa Batangas. Masaya ang lahat para sa kanila, maliban si isa. Ang ina ni Trevor na si Alodia. Sigurado ka na ba rito, anak? Siya na talaga ang gusto mong makasama habang buhay? Oo naman, ma. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Kitang-kita niyo naman po yun, di ba? Okay, anak. Kung yun talaga ang desisyon ng utak at puso mo, sige na. Wala nang nagawa noon si Alodia kung hindi ang sumang-ayon sa kung anong gusto ng kanyang anak, kahit na ayaw niya talaga kay Winona. Teka. Babayaran ko muna ang bills mo. Diyan ka lang. Talaga? Payag kang bayaran ng bill ko rito sa ospital? Bakit? Hindi ka na ba galit sa akin? Ha? Ako? Magagalit sa'yo? Bakit naman? Doon na pagtanto ni Winona na totoong may selective amnesia ang asawa. Hindi iyon basta chismis lang. Maraming salamat sa pagbabayad mo ng bill ko rito sa ospital. Salamat din dahil nakita kita. Wala nga naman. Hindi ko nga alam kung bakit ko ginawa to. Pero sige, maiwan na kita rito. May kasama ka naman na, di ba? Oo. Pupunta na si Papa tsaka yung kaibigan ko. Pwede mo na akong iwan dito. Maraming salamat ulit. Iyon na nga ang ginawa ni Trevor. Iniwan niya si Winona sa ospital. Panay pa rin ang tanong sa kanyang isip. Sino nga ba ang babaeng tinulungan niya? Ma, may nakilala ko. Ang weird. Bakit, anak? Sino yung nakilala mo? Winona. May kilala ka bang Winona? Nanlaki ang mga mata ni Alodia doon. Pinilit niyang maging kalmado kahit na ang totoo ay gulat na gulat siya sa kanyang narinig. Ha? Saan mo naman siya nakilala? Sino yung Winona na iyan? Sabi niya, asawa ko raw siya. How is that possible, ma? May alam ka ba tungkol dito? Mabigat na statement ang binitiwan niya. Ang hirap na hindi pansinin. Baka naman nagkamali lang. Nakausap mo na ba siya in person? Agad na sumagot si Trevor sa kanyang ina. Oh, I even went to see her there. Ako pa nga nagbayad ng bills, ma. What? Anak, bakit mo naman ginawa yun? Sabi mo nga hindi mo siya kilala. Bakit tinulungan mo pa? Simply because she needs help, ma. Kung ayaw ko namang ibigay sa kanyang tulong na yun, bakit hindi ko gagawin? Napailing na lang si Alodia doon. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak. Kitang-kita din na inis siya. Diyos ko naman, anak. Paano na lang kung niloloko ka lang ng babaeng yon? Hindi mo man lang ba naisip na baka scammer siya? Paano? Kilala niya ako. She even knows my phone number. My private number. Well, kung niloloko niya nga ako, nasa kanya ng problema. Wala na sa akin. I helped her wholeheartedly. Pero hindi mo pa rin dapat ginawa yun, anak. Hindi mo nga alam kung sino siya. Gusto mo bang puntahan ko ang babaeng yon? Kakausapin ko siya. Umiling si Trevor kay Alodia. Wag na po, ma. Okay na po yun. She just gave birth. Hayaan na po natin siya. Are you sure about that? Hanapin ko talaga siya. Oo, sigurado ako, ma. I'm good. We're good. Kung hindi nyo naman po pala sila kilala, di isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ko anak ang twins at wala akong anak. Ngumiti ng konti si Alodia sa kanyang anak. Oo naman, you are single and free, anak. Sige, magpahinga ka na. Gabi na rin naman. Alright, thank you, ma. Good night po. Dahil sa nalaman, ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Agad siyang may tinawagan. Sandy, ano itong nalaman ko na nagkita si Winona at Trevor? Hindi ba't sinabi mo noon na okay ng lahat? Bakit mukhang bumabalik siya sa amin? Tita, kinausap ko na po si Reynard tungkol dito noon pa. Ang sabi niya,
Wala na raw po silang connection ni Winona. After what happened, hindi na po sila nagkakausap pa. Kung ganoon, bakit niya nakausap si Trevor? Isa pa, sinabi niya sa akin na nanganak daw si Winona. May alam ka ba rito? Noong mga panahong yun ba, buntis siya? Hindi agad nakapagsalita si Sandy sa kabilang linya. Hindi ko po alam ang tungkol dun, tita. Sorry. Gagawa na lang po ako ng paraan para hindi na po ulit sila magkita. Update me when you can, Sandy. Hindi pwedeng bigla na lang silang magkikita. Walang asawa ang anak ko. Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan ko po. I'm sorry po ulit, tita. Hindi na po yun mauulit. I'll update you as soon as I can. Pagkatapos kasing ikasal ni Trevor kay Winona, ay nagpa siya si Alodia na siraan ang babae sa kanyang anak. Totoo po ba to, tita? Gagawin niyo po talaga yan? Kasal na po sina Winona at Trevor. Mahihirapan po tayong paglayuin sila. May mga paraan pa naman ako para gawin yon. Magtiwala ka lang sa akin. Wala kang magiging problema. Sige po. Sabihin niyo lang po sa akin kung ano gagawin ko. Susunod po ako sa inyo. Ngumiti si Alodia kahit na hindi siya kita ni Sandy. Alam niyang matutuloy ang kanyang plano. Maraming salamat. Alam ko naman na ikaw lang talaga ang makakatulong sa akin na gawin ang bagay na ito. Gusto mo rin naman na makuha ang anak ko, hindi ba? Opo. Pero baka kasi magkaroon po tayo ng problema kay Trevor. Alam niyo naman pong ayaw niya sa akin, hindi ba? Ako nang bahala sa kanya, Sandy. Pangako, pagkatapos itong gagawin natin, ay magiging sayo na talaga ang anak ko. Sinagawa na nga ni Alodia kung ano man ang plano niya. Tinulungan siya ni Sandy para palabasin na may ibang lalaki si Winona. Congratulations, tita. Masaya po kong malaman na nagawa po natin ng maayos ang ating plano. Naku, oo nga. Ikaw na munang bahala sa anak ko, ha? Alam mo naman na kung paano siya pasasayahin. Pakisabi na rin salamat sa tulong ni Reynard. Thanks, tita. Promise po, gagawin ko ang lahat para sa anak ninyo. I'll make him the happiest man. Sige na, tatawagan ko siya to comfort him. Agad namang ibinaba ni Alodia ang tawag. Pero ilang segundo lang, ay tumunog na naman agad ang cellphone niya. Tumatawag si Trevor noon kaya sinagot niya ito. Yes, anak. Kamusta? Ma, niloko ni Winona. She cheated on me. May mga ebidensya ako na magpapatunay na niloko niya ako. What? Diyos ko, anak. Sinabihan na kasi kita dati. Binalaan na kita tungkol sa babaeng iyon. Hindi ka nakinig sa akin. Mahina man, pero rinig mula sa kabilang linya ang umiiyak na si Trevor. Hindi na niya nakayanan pa ang lungkot na bumabalot sa kanya. Hindi ko na po alam kung ano gagawin ko, ma. I really love her. Pero sobrang sakit po ng ginawa niya sa akin. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko pa siya. Anak, kahit kailan, hindi na natin siya tatanggapin. Kung kinaya niya na gawin yun ng isang beses, pwedeng ulitin niya yon. Ma, Hindi na natapos ni Trevor ang kanyang sinasabi dahil bigla na lang nabangga ang sinasakyan niyang kotse. Pagising niya, may selective amnesia na siya. Nasaan ako? Anak, nasa ospital ka. May nakabanggaan ka kaninang madaling araw bago ka umuwi sa mansyon. Naaalala mo pa ba ako? Yes, ma. Bakit po? May nangyari po ba sa akin? May lungkot sa mga mata ni Alodia bago tuluyang sumagot sa kanyang anak. Anak, you have selective amnesia. Sabi ng doktor matatagalan daw bago mo maalala ang mga bagay-bagay. I hope you'll be well, anak. Sa kabilang banda, iyak ng iyak si Winona habang pauwi siya sa bahay nila. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Oo, anak. Bakit nandito ka? May problema ka ba? Pa, hindi ko naman talaga niloko si Trevor eh. Kahit kailan hindi ko yung gagawin sa asawa ko. Pero may mga ebidensya siyang hawak. May ibang lalaki akong kasama. Hindi ko alam kung kailan at saan yun. Niloko? Ano sinasabi mong niloko? Gusto mo ba kausapin ko si Alodia tungkol dito? Pwede naman sabihin mo lang sa akin. Agad na umiling si Winona sa kanyang ama. Huwag na po. Sigurado po ako na hindi na ako papakinggan ni Mama. Akala po siguro niya, niloko kong anak niya. Pasensya ka na, anak. Hindi ba na kita na ipagtatanggol?
Pero nire-respeto ko ang iyong desisyon. Kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginawang masama, ayos lang iyon. Hindi ka dapat mag-guilty o kung ano man. Salamat pa. Salamat dahil nandyan pa rin po kayo para sa akin. Pagkasabi noon ay niyakap ni Giovanni ang kanyang anak. Lalo tuloy lumuha ang mga mata ni Winona noon. Okay lang yun, anak. Ang importante, nandito ka na ulit sa akin. Aalagaan kita. Talaga ba? Tanggap mo pa rin ako kahit hindi naging maganda naging outcome ng pagkakaroon ko ng asawa. Anak, hindi mo naman kasalanan niyon. Bakit hindi kita tatanggapin? Isa pa, walang ama na hindi tanggap ang kanyang anak. Tandaan mo yan. Lumipas ang mga araw, habang naglalakad ay nagulat na lang si Candice dahil nakita niya sa labas ng bahay si Winona. Winona? Oh my God! Bakit ka nandito? Di ba nasa mansyon ka na ng mga Martinez? Candice, naku, mahabang kwento. Ikaw ba, kamusta ka na? Ha? Ito maganda pa rin. Ikaw ang kamusta? Kamusta ang buhay may asawa? Biglang lungkot ang itsura ni Winona pagkarinig doon. Hindi tuloy niya alam kung ano ang sasabihin sa kaibigan niya. Ay naku, puro katanong. Halika na nga lang sa loob. Marami tayong pag-uusapan. Ay hindi. Hindi mo sinasagot ang tanong ko May problema ka ba? Hinila na lang ni Winona ang kanyang kaibigan papunta sa sala para kausapin. Ikaw talaga. Wala talagang maitatago sa'yo, no? Ay, anong meaning nito? Wala na nga kayo? Ano yun, parang bula? Nung nakaraan lang ang kasal niyo paano nangyari yan? Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Kahit nga ako, nahihiwagaan sa nangyayari sa akin eh. Wala nang nagawa si Winona kung hindi sabihin sa kanyang kaibigan kung anong nangyari sa relasyon nila ni Trevor. Ano? Seryoso ka ba dyan? Talagang nangyari yan sa inyo? Hindi mo naman magagawang lokohin si Trevor eh. Oo, wala naman akong magawa. Paniniwala niya yon na niloko ko siya. Parang kahit anong sabihin ko, hindi uubra sa kanya. May magagawa ka. Asawa ka ni Trevor eh. Ipaglaban mo dapat yan. Gusto mo, samahan pa kita. Agad na umiling si Winona sa kanyang kaibigan. Nalaban pa ba ako? Kung ayaw na mismo ni Trevor sa akin. Baka kahit sa gate lang, ay hindi nila ako papasukin. Labis na nalungkot si Candice para kay Winona. Simula noon, lagi na niyang dinadalaw ang kaibigan. May dala akong sinigang para sa'yo. Di ba paborito mo to? Sige na, tikman mo na. Ano to? Bakit ganitong amoy? Parang ang baho. Inamoy ni Candice ang sinigang na niluto niya. Ha? Hindi naman Bagong luto to Hindi pwedeng masira agad. Tingnan mo, ang init-init pa nga. Ibang amoy talaga eh. Pasensya na ha, pero hindi ko yata yan makakain. Masusuka ko eh. Hindi na pinilit pa ni Candice ang kanyang kaibigan na kainin ang binigay niyang sinigang. Pero nagtataka na siya noon. Lumipas ang ilang araw, si Giovanni naman ang nakapansin ng kakaiba sa kanya. Anak, ayos ka lang ba? Bakit parang itong mga nakaraang araw ay suka ka nagsuka? Hindi ko nga po alam eh. Nahihilo rin po ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na po alam. Wala naman po ako nakain na panis. Anak, tanong lang naman ito. Buntis ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Winona sa kanyang narinig. Puno ng takot ang kanyang puso noong mga oras na iyon. Paano nga ba kung buntis siya? Agad niyang tinawagan si Candice para humingi ng tulong. Oh, bumili ako sa butika ng pregnancy test. 3 na yan Magkakaiba ang brand. Para makita talaga natin kung anong resulta. Candice, paano nga kung buntis ako? Ano gagawin ko? Winona, alamin mo muna kung anong sagot sa una mong tanong. Saka na yung iba. Hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito ako. Tutulungan kita. Nanlaki ang mata ni Winona nang makita niya ang 2 linya sa pregnancy test. Buntis ka nga? Oh my God, sabi ko na eh. Iba yung mga kinikilos mo this past few weeks. Candice, paano to? Sasabihin ko sa pamilya na nabuntis ako? Pero kung gagawin ko yun, paano? Saka, tatanggapin ba nila? No, hindi mo sasabihin sa kanila yan. Baka kunin pa nilang bata sa'yo eh. Wala kang laban dyan.
Wag na. Sa pagkakataong iyon, alam ni Winona na tama ang kanyang kaibigan. Natatakot din siya noon na baka nga kunin ng pamilya ni Trevor ang bata sa kanya. Pa, may sasabihin po ako sa inyo. Okay lang po ba? Tara po muna sa labas. Ay bakit anak? Anong meron? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin kung ano iyan at tutulungan kita. Sa totoo lang po, hindi naman to problema. Pero, buntis po ako. Tama po kayo. Agad na pinakita ni Winona ang 3 pregnancy tests kay Giovanni. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama dahil sa gulat. Hindi niya lubos akalain na magiging lolo na siya. Aba, mabuting balita iyan. Lolo na ako. Tamang-tama, maputi naman na ang buhok ko. Bagay na sa akin ang tawag na iyan. Hindi po kayo galit sa akin? Hindi anak. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Nasa tamang edad ka naman na. May asawa ka rin. Nalungkot si Winona sa huling sinabi ni Giovanni. Parang gumuho ang parte ng kanyang puso. Asawa na naniniwala kung kani-kanino. Hindi man lang sa mismong asawa niya makinig. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Ating-hati po ang puso ko. Naiintindihan ko anak. Pero hindi rin naman niya kasalanan na naniwala. May mga hinain sa kanyang ebidensya eh. Ang mali lang niya, hindi na niya pinakinggan ang mga paliwanag mo. Hindi sa binibigyan kita ng pag-asa, pero malay natin. Baka magbago ang lahat sa takdang panahon. Mahal ko po siya. Kaya maghihintay ako na maging okay na po ang lahat sa amin. Pero, hindi ko na po ipipilit ang sarili ko sa kanya o sa pamilya niya. Nagyakapan ng mag-ama. Tumulo ang luha sa mata ni Winona noon, pero alam niyang kakayanin niya iyon. Sabi nga ni Papa, kakayanin ko to. Laban lang. Para sa sarili, sa pamilya, at sa magiging anak ko. Okay, baby. Kakayanin natin to. Makalipas ang ilang buwan, inilagaan ni na Giovanni at Candice si Winona. Sobrang saya niya noon na makitang mahal na mahal siya ng dalawa. May binili akong baby clothes, oh. Unisex to kasi hindi pa natin alam ang gender ni baby. Tingnan mo, ang cute ng mga binili ko para sa inaanak ko. Oy, the best ninang ka talaga. Patingin nga, cute ba talaga yan? Gawa, gumastos ka agad para sa anak ko. Bakit hindi? Siya kaya ang una kong inaanak. Nagtawanan pa ang dalawa. Pero habang tinitingnan ni Winona ang mga baby clothes, ay umiiyak na pala siya. Ano ba to? Iiyak na ako. Kakainis ka naman kasi. Bakit bumili ka pa ng mga ganito? Hello, para sa anak mo yan? Bakit hindi ko bibilhin? At saka sinabi ko bang umiyak ka habang tinitingnan mo to? Naaalala ko kasi, dapat kaming gumagawa nito. Sigurado ako, matutuwa siya sa baby clothes. Napailing na lang si Candice sa kanya. Hayaan mo na ang lalaking yun. Kung may pagmamahal siya para sa'yo, nagtanong muna siya dapat. Naiintindihan ko naman siya. Maniniwala din talaga ako dahil may ebidensya. Kahit sino naman, di ba? Oo, pwedeng ganon. Pero asawa ka niya, no? Ano ba naman yung magtanong siya muna sa'yo, di ba? Nag-assume naman kasi siya kagad siya. Makaraan lang ang ilang araw, nakita ni Candice sa articles na may selective amnesia na si Trevor. Agad niya iyong ipinakita kay Winona. Winona, nabasa mo na ba? Sabi sa articles at ilang news platform, may selective amnesia raw yung asawa mo. Ha? Teka, patingin nga. Inagaw ni Winona ang cellphone ng kaibigan at nagbasa ng articles doon. O, anong naiisip mo? Baka puntahan mo, Alam mo namang itataboy ka ng pamilya nun kapag nakita kayo. Baka masaktan ka lang. Candice, baka kailangan niya ako. Kailangan ko siyang puntahan. At pagkatapos masasaktan ka lang kasi nakalimutan ka niya. Alam mo kung ako sa'yo, wag na. For sure naman ibabalita sa TV kung okay na siya. Kilalang CEO ang asawa mo, no? Sa kasalukuyan, nagpaalam si Winona kay Candice pagkatapos ng ilang araw na pagpapahinga pagkatapos manganak. May pupuntahan lang ako, May kailangan lang akong ayusin. Ha? Nababaliw ka na ba, Winona? Kakatapos mo lang mga anak ko. Nagpapatawa ka ba? Sige na. Alagaan mo muna ang mga inaanak mo. Please,
Huwag mo na akong alalahanin. Okay lang naman ako eh. Agad na pinuupo ni Candice ang kaibigan sa sofa at pinigilan. May ideya na kasi siya kung saan ito pupunta. Wala kang maluloko dito, Winona, ha? Alam ko na kaagad kung ano yung aasikasuhin mo. Umayos ka nga. Wag nga raw sabi ni Tito Giovanni, di ba? Candice, hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo nakita yung pag-aalala sa mga mata niya. Na kahit nakalimutan na niya ako, pumunta pa siya roon. Binayaran pa niya yung bill. Anong ibig sabihin nun? Alam mo kung anong ibig sabihin nun. Naaawa lang siya sa'yo. Mayaman siya. Sigurado ako nasa isip niya na gusto niyang tumulong. Napailing si Winona noon. Tila hindi tanggap ang sagot ng kanyang kaibigan. Hindi eh. Isa lang ang ibig sabihin nun. May nararamdaman pa rin siya. Alam niyang siya talagang ama ng mga bata. Kaya kailangan namang mag-usap, okay? Hindi. Hindi pa rin ako papayag. Umupo ko lang dyan at may aayusin lang ako sa loob. O kaya, pumasok ka sa loob. Puntahan mo yung kambal. Hindi na sumagot pa noon si Winona. Hinayaan na lang niya na umalis si Candice. Maya-maya, pumunta si Winona sa loob ng kwarto ng mga anak niya. Kinausap niya ang mga ito. Mga anak, alam ko hindi niyo pa ako naiintindihan sa ngayon. Pero gusto ko lang malaman niyo na para sa inyo to. Gusto ko lang ayusin ang buhay natin. Kasama ang daddy ninyo. Umalis noon si Winona. Dala ang lakas ng loob para harapin ang kanyang asawa. Wala na siyang pakialam sa kung ano mang sasabihin nito sa kanya. Ang importante ay masabi niya rito na si Trevor talaga ang ama ng mga bata. Kuya, pagbuksan po ng gate please. Kailangan ko po makausap si Trevor. Ma'am, sino po ba kayo? May meeting po ba kayo kasama si Sir? Ako yung asawa niya. Kaya palabasin mo agad siya. Kailangan namin mag-usap. Nanlaki ang mata ng guard dahil sa sinabi ni Winona. Hindi kasi nito alam na may asawa na ang kanyang boss. Ma'am, parang niloloko niyo naman yata ako. Single po iyon si Sir at ang naging girlfriend niya ay si Miss Sandy. Miss Sandy? Ibig sabihin, nagka-girlfriend siya habang may selective amnesia siya? Po, si Sir may amnesia. Hindi ko po alam yun eh. Kung gusto niyo po talaga siya makausap, tawagan niyo po muna siya. Kapag pumayag po, saka ko kayo papapasukin. Kukunin pa lang sana ni Winona ang cellphone niya nang biglang magpakita sa labas si Trevor. Agad niyang kinuha ang atensyon nito. Trevor, mag-usap tayo please. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala na may anak tayo? Winona, bakit ka nandito? Kakapanganak mo pa lang. Hindi ba dapat magpahinga ka muna? Trevor, alam ko, wala kang naaalala sa ngayon. Pero please, subukan mo naman. Subukan mong alalahanin kung sino ako sa buhay mo. Hindi na maintindihan ni Trevor si Winona. Si Sandy kasi ang kilala niyang girlfriend niya noon at hindi siya. Winona, alam naman natin na hindi akong ama ng mga anak mo. Pinalagpas ko ng uning beses na sinabi mo yun sa akin. Uulit ka na naman. Ano ba bang gusto mo? Kulang ba bang pera na pinigay ko sa'yo? So ano, sa tingin mo, pera ang habol ko sa'yo kaya ako nagkakaganito? Trevor, kakapanganak ko pa lang. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, sa tingin mo ba mag-e-effort pa ako pumunta dito? Winona, kung gusto mo, padadalhan na lang kita ng pera. Hindi na natapos ang sasabihin ni Trevor dahil sumagot agad si Winona. Kinasal tayo. May asawa ka na, Trevor. Hindi mo pa rin ba naaalala? May inilabas na kwintas si Winona mula sa kanyang bag at ipinakita niya iyon kay Trevor. Ito, hindi mo natanda. Binigay mo sa akin to nung bagong kasal tayo. Sabi mo alagaan ko. Kaya ito, maganda pa rin siya at malinis. Kwintas? Bakit naman kita bibigyan ng kwintas? Alam mo, I'm really sorry. Pero wala akong maalala kahit sa anong sinasabi mo. Trevor, tulungan mo sarili mo na maalala ko. Hindi ba, tinulungan mo ko nung nasa ospital ako? Sa tingin mo, bakit mo ginawa yun? Dahil sa pamamilit ni Winona kay Trevor, ay sumakit na ang ulo niya. Agad siya naglakad palayo. May kung ano nag-flashback sa isip niya. May nakakita siyang kwintas pero hindi nalinaw kung kanino niya ay binigay.
May boses din ng isang babae siyang naririnig. Winona, umalis ka na. Pinapasakit mo lang ang ulo ko. Sinabi ko na sa'yo na hindi kita kilala. Bakit ba ang kulit mo? Trevor, please. Pilitin mo nga lalahanin. Hindi naman kita sasaktan eh. Ang gusto ko lang maalala mo ko. Tinaboy na ng guard noon si Winona dahil nakita nito ang epekto ng babae sa kanyang amo. Sige na po, ma'am. Umalis na po kayo. Nahihirapan lang po si Sir Trevor sa inyo. Nakita niyo po ba yung pagsakit ng ulo niya kanina? Natitrigger po siya sa mga sinasabi niyo. Hindi, kuya. Dito lang po ako. Ihintayin ko ang asawa ko hanggang sa maging okay siya. Ma'am, kung totoo nga pong asawa kayo ni Sir Trevor, naiintindihan ko po kayo. Kaya lang, sigurado kasing pagagalitan ako ni Ma'am Alodia kapag nakita niya po kayo rito. Sa huli, pumayag na si Winona na umalis sa harapan ng mansyon. Pero, umaasa pa rin siyang tatanggapin siya at maaalala ni Trevor. Sa huling pagkakataon ay tumingin siya sa mansyon bago tuluyang umalis. Pangako ko sa'yo, Trevor. Babalik ako. Sana, kilala mo na kung sino ako sa oras na yun. Sa kabilang banda naman, uminom ng gamot si Trevor para mawala ang sakit ng ulo niya. Nang maging okay na ang pakiramdam niya, ay inisip niya ulit ang sinabi ni Winona. Sino ka nga ba talaga, Winona? Totoo ba sinasabi mo? Pero bakit hindi ka kilala ni Mama? Nagpakasal ba tayo nang hindi niya alam? Noong mga oras na iyon, alam ni Trevor na kailangan niya ulit tanungin ang kanyang ina tungkol kay Winona. Sabay na umuwi sina Trevor at Alodia sa mansyon noong araw na iyon. Alam niyang ito na ang tamang panahon para magtanong siya ulit sa kanyang ina. Ma, may tanong ulit ako sa inyo. Gusto ko po sanang sagutin niyo ito wholeheartedly. Huwag po kayo magsisinungaling sa akin, please. Ha? Ano ba naman yan, anak? Pinapakaba mo ko eh. Tungkol ba saan ang tanong mo? Tungkol po kay Winona ulit, ma. Asawa ko ba talaga siya? Ano bang totoo sa amin? Kasi gulong-gulo na ako. Nagtaka si Alodia kung bakit nasabi iyon ng kanyang anak. Anak, bakit mo naman naitanong sa akin ang babaeng yan? Napag-usapan na natin ang tungkol sa kanya. Hindi ka pa rin ba convinced sa sagot ko? Ma, bumalik siya kanina. Nasa harap siya ng mansyon, kinukulit ako. Ako raw talagang ama ng mga bata. Sa tingin mo, totoo ba yun? No, anak. Hindi totoo iyon. Okay? Kung ako sa'yo, magpahinga ka na. You had a rough day. May mga tatawagan lang ako tapos matutulog na rin pagkatapos. Nagulat si Trevor sa naging reaksyon ng ina niya. Nagtaka siya at napatanong muli. Ma, are you okay? Bakit ang defensive mo naman yata? May alam ka ba sa sinasabi ko? Wala nga akong alam, anak. Bakit ba ang kulit mo? Hindi na nga nangulit pa si Trevor sa kanyang ina. Pumunta na siya sa kanyang kwarto. Nang makita ni Alodia na nakapasok na ang anak, ay agad niyang kinuha ang cellphone. Sandy, you are making me sick. Ang sabi mo sa akin, magiging okay ang lahat dahil aasikasuhin mo na ang problemang ito regarding kay Winona. Ha? Bakit po, tita? May nangyari na naman po ba? Ano pong ginawa niya this time? Sandy, pumunta na siya rito sa mansyon. Hindi pwedeng mabuko ako ng anak ko na pinaglayo ko sila ng asawa niya. Naiintindihan mo ba iyon? Ang hindi alam ni Alodia ay nasa likod niya lang noon ang kanyang anak. May nakalimutan kasi itong sabihin, kaya magtatanong sana si Trevor. Pero nang makita niyang may kausap sa telepono ang ina, ay tumigil ito para makinig. So, totoo nga sinabi niya. Asawa ko siya. At pinili niyong itago sa akin ang lahat. Anak, no. Let me explain. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yun. Para sa'yo yun, anak. Anong dahilan, ma? Sige nga, sabihin mo sa akin. Isang magandang dahilan kung bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Iyak nang iyak si Alodia noon. Hindi niya alam kung anong sasabihin kay Trevor. Niloko ka ng babaeng iyan bago ka maaksidente. Sa tingin mo, hahayaan ko pa na maalala mo yun? Siyempre hindi na. So pati si Sandy, isang kasinungalingan. She's not my girlfriend. Tumangutango si Alodia noon. Takot na takot sa reaksyon ng kanyang anak. Oo, anak. Nakiusap ako sa kanya na magpanggap siya bilang girlfriend mo. Pumayag naman siya kasi mahal ka niya talaga. Kaya lang, nag-cheat din siya sa'yo.
Ma, bakit niyo naman ginawa yun? Anong nasa isip niyo at hinayaan niyo mangyari yun? May asawa pala ako. Tapos nagkaroon ako ng girlfriend. Anak, wala naman na kayo ni Winona noon. Pwede ka na mag-girlfriend. Minahal mo naman si Sandy, hindi ba? Hindi makapaniwala si Trevor sa sagot ng kanyang ina. Inis na inis siya noong mga oras na iyon. Oo, minahal ko siya. Dahil akala ko wala akong asawa. Ma, kahit nahiwalay na kami ni Winona, sinabi mo sana agad sa akin at tungkol sa kanya. She's my wife at may anak kami. Anak, kung ang mga bata lang pala ang habol mo, pwede natin silang kunin sa kanya. Sabihin mo lang sa akin, gagawin ko ng paraan. At akala mo naman, ganun lang kadali kong ibigay ni Winona ang mga anak niya sa akin. Ma, nakalimutan ko siya. Parang iniwan ko siya sa ere. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun sa kanya? Lalong umiyak si Alodia noon. Kitang-kita sa mga mata ni Trevor ang galit sa kanyang ina. Anak, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hayaan mo, babawi ako. Aayusin ko ang lahat ng ito. Gusto mong bumawi, ma? Ibigay mo sa akin ang address ng bahay ni Winona. Ako ang pupunta sa kanya. Kailangan naming mag-usap. Ha? Anak, ako na lang. Hindi na natapos ang sasabihin ni Alodia dahil sumagot agad si Trevor sa kanya. Ibibigay mo sa akin ang address, ma. Saka lang kita papatawarin kapag ginawa mo yun. Yun lang ba talaga ang paraan? Anak, wag namang tayong ganito. Ayusin natin ito. Yun lang ang paraan, ma. Please, ibigay mo na lang sa akin ang address ng bahay niya. Kailangan ko siyang puntahan. Wala nang nagawa si Alodia kung hindi ibigay kay Trevor ang address ng bahay ni Winona. Kinabukasan, pinuntahan niya ang address. Trevor, bakit ka nandito? Good morning. Kailangan namin mag-usap ni Winona para sa mga anak namin. Kakausapin mo lang ba siya? O kukunin mong mga bata sa kanya? Naku, wag ha. Ayoko mahirapan ng kaibigan ko. Napailing na lang si Trevor dahil sa kanyang narinig. Hindi ko gagawin yun sa kaibigan mo. Please, kailangan lang talagang naming mag-usap. Sigurado ka? Oo, sigurado ko. Agad na tinawag ni Candice ang kanyang kaibigan na kasalukuyang nag-aasikaso ng kanyang mga anak. Candice, bakit? Sino ba yung kausap mo? Magugulat ka. Halika na rito. Magugulat? Bakit ako magugulat? Candice, hindi na nakapagsalita si Winona nang makita niya sa may pintuan si Trevor. Winona, we need to talk. Trevor, upo ka. Tara dito sa sala. Candice, pasuyo naman ako ng tubig o juice para kay Trevor. Maraming salamat. Kumilos na nga noon si Candice para kumuha ng maiinom ni Trevor. Winona, alam ko ng lahat. Totoo nga sinasabi mo. Asawa nga kita. Nalaman ko na nilayo ka ni Mama sa akin. Nilayo ko ni Mama sa'yo? Anong sinasabi mo? Wala akong alam na ganyan. Iba ang nangyari noon sa sinasabi mo. Alam ko. Nagkaroon tayo ng problema, di ba? Niloko mo ko noon kaya ka nilayo ni Mama sa akin. Agad na nagpaliwanag si Winona sa kanyang asawa. Trevor, hindi kita niloko noon. May nag-set up sa akin. Hindi ko alam kung sino. Basta, gusto niyang maghiwalay tayo kaya niya ginawa yun. Si Sandy. Pwedeng si Sandy may gawa nun. Narinig kong may pinag-uusapan sila ni Mama tungkol sa nangyari doon. Habang nag-uusap ang dalawa, ay bumalik na si Candice para ibigay ang inumin kay Trevor. Salamat. Alam ni Mama ang lahat. Hinayaan niya na masira ang relasyon nating dalawa. Hindi ko alam pero kung totoo nga yun, kailangan natin siyang kausapin. Hindi natin pwedeng palampasin to. Natatakot ako. Paano kung magalit sa akin si Mama? Paano kung idiin niya na ginawa ko talagang bagay na yun? Promise, Trevor. Hindi ko yun kayang gawin sa'yo. Malalaman lang natin ang mga sagot sa tanong mo kapag kinuusap natin si Mama. Pero bago nila puntahan si Alodia, pinakita muna ni Winona ang kambal kay Trevor. Natunaw na naman ang puso niya nang makita ang mga bata. Trev and Win, this is your daddy, Trevor. Tingnan mo, ang cute nila. Mukhang kamukha ko naman ng mga bata. Ang cute nila. Kitang-kita sa mga mata nila. O parehas kami, di ba?
Oo nga eh. Buti nga't kamukha mo. Hindi sa akin nagmana. Baka kasi kung sa akin, pangit ang kalabasan. Agad na tiningnan ni Trevor ang mukha ni Winona. May kung anong saya sa kanyang puso noong mga oras na iyon. Maganda ka naman ah. Nakuha nga yata ng isa sa mga anak natin ang dimples mo. Pati na rin kung paano kang ngumiti. Hindi mo ba napansin yun? Hindi naman. Teka, mag-aayos muna pala ako. Gusto kong maging presentable sa harap ni Mama. Pwede bang tingnan mo muna ang mga bata? Ako? Hawakan ko yung kambal. Naku, baka malaglag ko lang sila eh. Agad na tantawa si Winona sa naging reaksyon ni Trevor. Kitang-kita kasi sa kanya ang pangamba. Okay lang yan. Para na rin nasanay ka na. Ikaw ang ama nila, hindi ba? Oo nga pala. Isasama ba natin ang mga bata sa mansyon? Hindi mo na. Kailangan magkausap muna natin si Mama bago natin tuluyang ipakalala sa kanya ang mga bata. Seryoso tong ginawa niya sa ating dalawa. Tama ka naman. Iiwan ko na lang kay Candice ang mga bata. Sigurado ako, matatagalan din naman tayo roon eh. Bumiyahe na nga ang dalawa papunta sa mansyon. Si Candice naman ay nangako sa kanila na aalagaan niya ang kambal. Hindi talaga ako makapaniwala ngayon na magkasama na tayong dalawa. Parang dati, hirap na hirap akong harapin ka dahil sa nangyari. Siguro, galit na galit ako nun. I'm sorry. Hindi mo lang baka tinanong kung anong side of the story mo? Hindi. Ang sabi mo sa akin noon, ayaw mo na ako makita sa mansyon kaya kukunin ko ng lahat ng gamit ko. Hindi naman kita masisi kasi may ebidensya ka laban sa akin eh. Biglang nalungkot si Trevor nang marinig ang sinabi ni Winona. He's very sorry sa mga naging actions niya noon. Alam mo, kahit hindi ko maalala, ramdam ko ang bigat. Sobra yata kitang nasaktan sa naging reaksyon ko. Sobra ka rin namang nasaktan dahil sa nakita mo. Hayaan mo na yun. Naiintindihan naman kita eh. Kung ako rin naman ang nasa posisyon mo, ganon din siguro magiging reaksyon ko. Sana maging okay na ako. Sana maalala na kita kahit konti. Ang hirap na wala akong alam tungkol sa'yo. Sa mismong asawa ko. May nakakalungkot na ngiti sa mga labi ni Winona noon, pero hinawakan na lang niya ang kamay ni Trevor. Alam ko magiging okay din ang lahat. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya para maghintay. Kaya naman natin yun, hindi ba? Tumango-tango lang noon si Trevor. Ilang minuto pa ay nasa harapan na sila ng mansyon. Gulat naman tuloy ang guard dahil nakita niya si Winona sa passenger seat ng kotse ng kanyang amo. Asawa nga talaga niya si Sir. Oo, Kuya Oye. Asawa ko nga siya. Kaya pagbuksan muna kami ng gito kay. Sigurado po kayo, Sir. Agad na nagtaka si Trevor sa naging sagot ng guard sa kanya. Kaya naman, tinanong niya ito. Kuya Oye, bakit? May problema ba kung pumasok si Winona dyan? Nandyan po kasi si Ma'am Sandy. Baka magkita po sila. Iwas gulo lang po, Sir. Talaga? Nandyan si Sandy. Mas maigi. Magkakaharap na kaming apat. Hindi na ako mahihirapan na ipatawag pa siya. Pumasok na nga sila ng tuluyan sa mansyon. Noong mga oras na iyon ay kabado na si Winona sa kalalabasan ng pag-uusap nila. Nandito lang ako kung kailangan mo ko Huwag ka matakot. Sa mga sinasabi mo, mas talo ako natatakot eh. Pero sige na, laban na to. Tama. Malalaman ko na rin sa wakas ang totoo. Pagbukas nila ng pinto ay nakita agad nila sina Alodia at Sandy na nag-uusap. Nagulat ang dalawa sa presensya nila. Trevor! Sandy, buti naman at nandito ka na. Sa wakas, magiging malinaw na sa akin ang lahat. Pwede mo na bang sabihin sa akin ng totoo? Ang lahat ng nalalaman mo. Trevor, mas mabuti siguro kung si Tita Alodia na lang ang magkwento ng katotohanan sa'yo. Nag-uusap naman na kami. Tatayo na sana si Sandy para umalis nang biglang tinawag ulit siya ni Trevor. Lalo na siyang kinabahan noon. Trevor, please. Ayoko na lang gulo. Kayo na lang ni Titang mag-usap. No. Kasali ka na sa problemang ito. Simula nang sabihin sa'yo ni Mama ang lahat. Sige. Umupo ka dyan at ikwento mo kung ano man ang alam mo. Trevor, si Tita. Si Titang may pakana ng lahat.
Pinalapit niya si Reynard kay Winona para... Hindi na natapos ni Sandy kung ano man ang kanyang sasabihin dahil umalma agad si Alodia. Sandy, ano ba naman yung sinasabi mo? Iba ang napag-usapan natin sa sinasabi mo ngayon. Ano nangyayari sa'yo? Bakit, tita? Hanggang ngayon po ba, hindi niyo pa rin sasabihin kina Trevor at Winona kung ano naging plano niyo noon? Pagkatapos sabihin iyon ay umalis na si Sandy. Hinayaan naman siya ni Trevor. Sabay na napatingin si Winona at Trevor kay Alodia. Si Winona ay naluluha habang si Trevor naman ay galit na galit. Lalo na ang kanyang mga mata. Anak, hindi ganun yon. May dahilan ako kung bakit ko naiutos yun sa kanila. Please anak, huwag kang magalit sa akin. Sige ma, anong dahilan mo? Hanggang ngayon ba, magkisinungaling ka pa rin sa amin? Please ma, huling-huli ka na. Hindi ka pa rin ba aamin? Wala nang naging choice si Alodia kundi ang aminin sa kanya ang totoo. Oo na. Ako ang nag-utos sa kanila para gawin yon dahil ayoko sa asawa mo. Para sa akin, hindi siya ang para sa'yo dahil mahirap lang siya. You deserve so much more, anak. Ibig sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng selective amnesia. Na kung hindi mo inutos yun sa kanila, hindi ako mababangga, hindi ba? Anak, aksidente naman iyon. Hindi ko naman alam na mangyayari yun. Patawarin mo na ako, please. Bagyang sumakit ang ulo ni Trevor, kaya hinawakan niya ang kanyang ulo. Oo ma, aksidente yun ay hindi na sana nangyari. Kung hindi ako naglasing dahil sa kasinungalingan mo. Muntik pa ako mamatay dahil sa'yo. Okay ka lang ba anak? Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Halika, uinom na tayo ng gamot. Kaya kong uminom ng gamot mag-isa. Hindi kita kailangan para doon. Doon na umiyak ng umiyak si Alodia. Lumuhod na rin siya noon sa harapan ng kanyang anak. Samantala, si Winona naman ay tulala lang. Hindi niya maproseso lahat ng kanyang nalaman. Sana naman anak, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para maayos ko ang lahat. Isa na lang. Kung gusto mo, para sa iyo itatanggapin ko na si Winona at ang kambal niyong anak. No ba, hindi na. Tinanong ko kayo noon kung may alam ba kayo tungkol sa nakaraan ko. Pero mas pinili niyong magsinungaling sa akin. Tapos ngayon, patatawarin ko lang kayo ng ganong kabilis. Anak, pag-usapan naman natin ito. This is a family problem. Huwag na nating palakahin pa, please. Dito na kayo ni Winona, yung mga apo ko. Kahit hindi makapagsalita ay alam ni Winona sa kanyang sarili kung ano ang kanyang desisyon tungkol dito. Yun ay hindi rin siya titira sa mansyon. Simalo ngayon ba? Hindi mo na ako makakita. Sasabahan ko na mag-iina ko. Mabubuhay kaming simple at buo. Ha? Anong sinasabi mo? Trevor, paano naman ang kumpanya? Alam mo naman na ikaw na ang CEO noon. I'll talk to them tomorrow. After that, magiging tahimik na kami ni Winona. Malayo sa gulo. Ayoko lumaki ang anak ko sa ganong klaseng environment. Kahit na sinabi na ni Trevor na ayaw na niya sa kumpanya, ay pinilit pa rin ni Alodia kung ano ang gusto niya para sa kanyang anak. Anak, seryoso ka na ba? Paano naman ang pang-araw-araw ninyo? Sino ang sasagot noon kung wala ka na sa kumpanya? Ma, may ipon ako. Kaya akong magsimula ulit para sa mag-iina ko. Mas okay na yun kaysa makasama kita sa mansyon na to. Yun na ba talaga ang desisyon mo, anak? Hindi mo na kaya kung makasama sa iisang bahay? Tumangutango si Trevor. Yayaling, pakihanda ng mga damit ko. Alis na ako rito. Maraming salamat. Po? Yayaling, uulitin ko pa po ba? Pakiayos na po, maraming salamat. Sising-sisi noon si Alodia sa lahat ng kanyang ginawa. Parang gusto niyo tuloy ibalik ang oras dahil sa mga nangyari. Sa tingin mo ba, ito na talagang nararapat na gawin? Nakakaawa kasi si Mama. Mag-isa lang siya rito sa bahay. Wala siyang kasama. Ang lungkot dito, oh. Winona, ayoko rin naman talaga na mangyari to. Pero kung ito lang talaga magiging daan para magkasing si Mama sa ginawa niya sa atin, gagawin ko. Totoo rin naman. Pero paalala ko lang ha, nanay mo pa rin siya kahit anong mangyari. Sana, tampo lang itong nararamdaman mo at hindi galit.
Ayoko rin naman kasi na magkagalit kayo ng mama mo dahil sa akin. Ngumiti si Trevor bago tuluyang magsalita. Hindi mo kasalanan kung bakit magkaaway kami ni Mama. Promise, kailangan ko lang huminga. Kapag okay na ako, babalikan ko tong mansyon. Mas mabuti nga kung babalik ka rito kapag okay ka na. Ano, tara na? Bago umalis si Winona at Trevor, ay tinignan nila ang ginang na umiiyak sa may sala. Anak, parang awa mo na. Huwag na kayong umalis. Ayusin na lang natin ito bilang isang pamilya. Ayoko maging mag-isa. Pasensya na. Pero dahil sa ginawa mo, mahihirapan kami ni Winona na makibagay sa'yo. Hindi ko alam kung kailan ako babalik ulit rito. Dahil mukhang buo na ang desisyon ni Trevor, ay lumapit naman si Alodia ng pakikipag-usap kay Winona. Nagmakaawa rin siya rito. Winona, pakiusap. Sabihin mo sa asawa mo na rito na lang kayo. Hindi ba't mas magiging okay kung sama-sama tayo dito sa mansyon? Maawa naman kayo, mag-isa lang ako rito. Ma, anak niyo na po ang nagdesisyon tungkol rito. Wala na po akong magagawa. Isa pa, tama rin naman po siya. Mukhang kailangan natin ng space para sa isa't isa. Pasensya na po kayo. Wala nang nagawa noon si Alodia kung hindi tingnan ang papalayong likod ng dalawa. Naiwan siya sa mansyon, iyak ng iyak. Pagbalik ng mag-asawa sa bahay ni Winona ay nakita sina Giovanni at Trevor. Nasa terrace ito, tila hinihintay ang pagbabalik nila. Trevor, nandito ka nga. Hindi ako makapaniwala. Alala mo pa ba ako? Limot ko na po kayo sa ngayon. Pero maalala ko pa rin po kayo. Tatay po kayo ni Winona, hindi ba? Ay, tama ako nga. Mukhang dito na kayo titira. Halika, pag-usapan natin sa lobby yan. Umupo na nga ang tatlo. Kinakabahan noon si Trevor, pero alam niyang kailangan na ipagpaalam niya si Winona sa kanyang ama. Dito ba kayo titira? Kung oo, ay pwedeng-pwede naman. Maluwag ang bahay. Dati ako na lang mag-isa rito. Pero nang bumalik si Winona, nagkaroon na ng sigla. Hindi po ba kayo galit sa akin? Bigla ko na lang pong iniwan ng anak at mga apo ninyo sa inyo. Nako, wala na iyon. Naiintindihan ko naman. Noong una lang siguro, nangako kasi sa akin na alagaan mong anak ko. Pero ganoon nga nangyari. Ngumiti si Trevor na para bang nahihiya. I'm really sorry po sa nangyari. Hindi ko po sinasadya. Hayaan mo na iyon. May bagong simula na kayo ng anak ko. Yun nga po ang pagpapaalam ko. Hindi po kami rito titira ni Winona at ng mga bata. Gusto ko po sanang ilayo sila sa gulo na dinulot ni Mama sa amin. Nalungkot si Giovanni sa kanyang narinig. Kitang-kita iyon sa itsura niya kahit napilit niyang itinatago. Hayaan niyo po pa. Pupuntahan pa rin naman po namin kayo rito kung minsan. Syempre, ayoko pong hindi niyo maranasan maging lolo sa mga apo ninyo. Sigurado ka ba dyan, anak? Opo, siguro. Tuwing weekends po ay dito kaming apat. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin ng ilang buwan na. Akala ko noon, hindi niyo na ako mahal pero nagkamali po ako. Bakit naman hindi kita mamahalin, anak? Ang lahat ay mapapalitan. Pero ang anak, hindi. Lagi kitang tatanggapin sa bahay ko. Tandaan mo yan. Pagkatapos mag-usap, ay nag-ayos na nga ng gamit si Winona. Si Giovanni naman noon ay nakaupo sa may terrace. Doon ay nag-usap sila ni Trevor. Tito, maraming salamat po sa pagtanggap dito sa desisyon namin ni Winona. Alam ko, hindi madali para sa inyo pero ginawa niyo pa rin po. Malalaki naman na kayo. Syempre may sariling desisyon na rin. Naiintindihan ko naman kung bakit kayo lalayo rito. Pero kung sakali, ibalik mo na lang ang anak ko kung hindi mo na ulit siya maaalala. Tatanggapin ko pa rin siya. Noted po, Tito. Huwag po kayong mag-alala. This time po, ayusin ko na talagang relasyon ko sa kanya. Pangako ko po yan sa inyo. Ilang minuto pa ay lumabas na mula sa kwarto si Winona. Nakita niya na nag-uusap ang dalawa pero hinayaan na niya ito. Tara na, Trevor. Tapos na akong mag-ayos ng gamit ng mga bata. Ikaw, okay ka na ba dyan? Oh, okay naman na ako. Wait, bubuksan ko lang yung kotse para sa pagpasok mo. Malamig na. Okay, sige. Maraming salamat. Lumapit naman si Winona sa kanyang ama na medyo malungkot na nakatingin sa kanya. Oh,
Huwag ka na makulit ha. Dapat mabait lang. Para hindi ka na binabalik ni Trevor sa akin. Hala, ito namang si Papa. Siyempre magiging mabait ako. Mana ako sa inyo eh. Mabuti naman kung ganoon. O sige na. Dalawin niyo na lang ako tuwing weekends ha. Gusto ko rin kasi talaga makita ang mga apo ko. Agad na pumayag si Winona pagkatapos ay humalik na sa noon ng kanyang ama bilang pagpapaalam. Opo, promise. Salamat po ulit pa. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. Mahal na mahal kita anak. Pagkaraan ng 3 oras, nagising na lang si Winona sa harap ng isang bahay. Tumingin pa siya sa paligid noong mga oras na iyon. Nandito na tayo, Winona. Teka, nasan ba tayo? Mukhang malayo na to sa pinanggalingan natin ah. Oo. 3 hours na naging biyahe natin. Ano, tara na. Buwaba na tayo para maayos na rin natin yung mga gamit ng mga bata. Kahit medyo antok pa, ay lumabas na nga ng kotse si Winona. Paglabas niya, gulat na gulat siya sa ganda ng paligid. Sa may beach pala kasi naroon ang bahay nila. Beach house? Seryoso ka ba rito? Hala, sobrang ganda naman ng paligid. Oo, pansamantala dito muna tayo ah. Inaayos pa kasi yung bahay na talaga natin dito sa Batangas. Buti na lang at may beach house ako rito sa Nasugbu. Magkakaroon talaga tayo ng bahay dito sa Nasugbu. Wow, ibang klase ka talaga. Noon pa man, hindi talaga ako duda na ikaw ang pinakasalan ko. Ngumiti naman si Trevor habang hawak-hawak niya ang ilang gamit nila. Sana okay na sa yung ganitong bahay. Tahimik naman dito. Wala akong magiging problema. Yun nga lang, walang signal madalas. Okay lang. Busy din naman ako sa kambal eh. Hindi rin ako mahilig sa social media. Pero pupunta naman tayo sa city, di ba? Kapag pauwi na tayo kay Tito Giovanni, pwede tayong dumaan sa city. May mga kailangan pa rin kasi akong bibilhin para rito sa bahay. Agad namang sumang-ayon si Winona. Masaya siya dahil sa wakas ay buo na ang pamilya niya. Nakalimot man si Trevor ay handa itong maging ama sa kambal. Mas maigi nang rito tayo manirahan. Malamig ang hangin at puro puno eh. Bagay na bagay sa kambal. Sigurado ko, kitang-kita rin dito ang araw. Oo, tama ka dyan. Talagang hands-on ka sa pag-aalaga sa kanila, no? Kanina ko pa kasi napapansin na sila lang lagi inuuna mo. Alam mo, nung nalaman ko kasing buntis ako at wala ka sa tabi ko, nag-iba na ang mindset ko. Para na lang sa kanila lahat at wala na sa akin. May halong saya at lungkot ang nararamdaman ni Trevor nang marinig iyon. Dahan-dahan tuloy niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko ah. Pasensya ka na rin kung tinaboy kita nung una. Yaan mo, babawi ako sa inyo ng mga anak natin. Trevor, iintindihan ko naman yun. Hindi mo na ako naaalala. Kahit naman ako, kung may selective amnesia rin ako, ganon din ang gagawin ko. Normal na reaction lang yun. Maraming salamat sa pag-intindi. Yaan mo, kapag nakaalala na ako, hindi na tayo mahihirapan, okay? Lalo ka na. Alam ko sobrang dami mong tiniis para sa akin. Kinagabihan noon, pagkatapos nilang kumain ng dinner, ay lumabas sila sa may terrace. Si Winona ay napatingin sa langit at saka pumikit. Ang tahimik nga rito. Ang sarap din ng ihip ng hangin. Oo nga, makakapag-isip tayo ng mabuti. Nakita ko nga palang pumikit ka. Nag-wish ka ba? Ngumiti si Winona pagkatapos ay tumango. Oo, pero kung ano man yun, sa akin na lang ah. Sige, tayo dyan. Pati ako mag-wish saglit. Hindi ko rin sasabihin sa'yo. Dahil sa kulitan na iyon, bigla na lang natawa si Winona. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Trevor saka nagsalita. Naalala ko bigla yung mga kulitan natin noon. Ganitong-ganito yon. Para tayong mga bata. Talaga? Sana naaalala ko rin yun para sasabayan kitang tumawa. Huwag kang mag-alala. Kukwentuhan kita ng mga ginagawa natin noon. Baka sakali, maalala mo kahit paunti-unti. Paalis na sana noon si Winona papunta sa kanilang kwarto nang biglang tawagin siya ni Trevor. May itatanong pala ako sa'yo. Okay lang ba? Tungkol saan? Kung pakakasalan kita ulit, papayag ka ba?
Natigilan si Winona nang marinig niya iyon. Saglit siyang nabingi. Ha? Tayo ikakasal ulit? Bakit? Well, hindi ko na kasi maalala kung ano nangyari nun dahil sa selective amnesia ko. Kaya gusto ko sana pakasalan kita ulit. This time, alala ko na. Ayos lang naman sa akin. Nakakabigla ka nga lang. Kalilipat lang natin dito, tapos kasal agad. Natawa naman si Trevor. Pasensya ka na kung mabalis ako ba. Gusto ko lang din talagang ayusin ang lahat. Dahil alam ko kung gaano ka-importante sa'yo nito. Trevor, don't pressure yourself. Hindi mo naman kailangang ayusin lahat agad. One step at a time lang. Isa pa, kasal naman na tayo. Hindi na natin kailangan nagpakasal ulit. Thank you sa pag-intindi. Basta kapag okay ng lahat, pakakasalan ulit kita. Kahit saan pang simbahan. Dumaan ang weekend at umuwi sila sa bahay ni Giovanni. Sobrang saya ng ama ni Winona dahil nakita nitong muli ang mga apo niya. Okay naman ba ang biyahe ninyo? Kamusta rin pala kayo sa bago niyong titirhan? Ayos naman po, medyo na-traffic lang dahil late gumising si Winona. Pero okay pa rin naman. Salamat sa pagbisita ha. Miss na miss ko kasi itong mga apo ko. Kunwari tuloy ay nagtampo si Winona sa kanyang ama nang marinig iyon. Apo niyo lang pa? Paano ko? Hindi niyo ba ako namimiss? Syempre. Kasama ka na rin doon. Ikaw ang ina ng mga ito Nagtawanan silang lahat. Ilang minuto pa ay biglang naging seryoso ang usapan ng tatlo. Oo nga pala. Nagkaayos na ba kayo ng mama mo, Trevor? Para naman makita na niya ang mga apo niya. Sigurado ako matutuwa iyon. Hindi nakasagot si Trevor dahil hindi pa siya handang harapin ang kanyang ina. Si Winona na lang tuloy ang sumagot para sa kanya. Pa, hayaan muna natin siya. Hindi pa rin kasi talaga siya okay sa ginawa ni Mama. Hayaan mo, hindi naman ako tumitigil sa pagdadasal na magiging okay lang din ang lahat sa amin. Kawawa rin kasi talaga siya. Kahit sino naman ay ganoon ang magiging reaksyon. Pasensya ka na rin kung nagtanong ako. Concerning kasi ako sa inyo. Naiintindihan ko naman po iyon pa. Maraming salamat po. Nag-overnight lang sila roon. Pagkatapos ay bumalik na rin sila sa beach house nila sa Batangas. Okay ka lang ba? Pasensya ka na pala sa naging tanong ni Papa ha. Concern lang yun sa atin. Ayaw din kasi talaga niya na may kaaway o katampuhan. Naiintindihan ko naman. Natigilan lang talaga ako dahil naaalala ko bigla si Mama. Kamusta na kaya siya pagkatapos na nangyari? Kapag ready ka nang makita siya, nandito lang ako ha. Susuportahan kita. Kung saan ka masaya at komportable, doon tayo. Sobrang saya noon ni Trevor dahil hindi siya nagmamadali at minabadali ng kanyang asawa. Dahil kasi sa pagiging CEO niya, natuto siya sa fast-paced ang lahat sa paligid niya. Winona, may nakalimutan pa ba tayo? Paka-check na please. Mahabang magiging biyahe natin ngayon Oo, okay lang lahat. May inaasikaso lang ako sa kambal. Mauna ka na sa kotse ha, susunod na ako. Sige, ready ko na yung sasakyan. Makalipas ang ilang buwan, ay napagpasyahan ni Trevor na patawarin na ang kanyang ina. Napag-usapan nila ni Winona na doon mag-celebrate ng Pasko sa mansyon. Ano, ready ka na ba? Medyo kinakabahan, excited. Ilang buwan na rin kasi akong hindi umuwi ron. Sa tingin mo, tanggap pa rin tayo ni Mama? Trevor, kung may natutunan man akong isang bagay kay Papa, yun ay tatanggapin pa rin niya ako kahit anong mangyari. Sigurado ko na ganun din si Mama sa'yo. Tama nga ang sinabi ni Winona kay Trevor. Pag-uwi nila ng mansyon, ay niyakap agad ni Alodia ang kanyang anak. Iyak ito ng iyak. Diyos ko anak, ang buong akala ko hindi na tayo magkikita ulit. I'm really sorry for what happened anak. Narealize ko ang mga bagay-bagay. I admit, mali talaga ako. Ma, okay lang po ba na hindi mo na natin pag-usapan yan? It's Christmas. Gusto ko po positive energy lang po yung pumasok sa atin sa susunod na taon. I'm sorry anak, I got carried away. Anyways, Merry Christmas. Ang wish ko lang ngayong Pasko ay mapatawad mo ako, Trevor. Mahigpit pa rin ang yakap ni Alodia sa kanyang anak noong mga oras na iyon. Wish granted, Ma. Pinapatawad ko na po kayo. I love you. I love you too.
Makaraan lang ang ilang minuto ay si Winona naman ang kinausap ni Alodia. Merry Christmas, Ma. Happy New Year na rin po. Merry Christmas and Happy New Year din sa'yo, Winona. I really hope na magkaroon tayo ng fresh start. Sorry na rin sa mga nagawa ko sa'yo. Of course, Ma. Napatawad ko na po kayo. Noon pa. Nagyakapan din ang dalawa. Tuwang-tuwa si Trevor noon dahil maayos na ang kanyang pamilya. Para sa kanya, wala na siyang mahihiling pang iba. Ilang buwan pa ang nakalipas ay naalala na ni Trevor ang lahat sa kanila ni Winona. Dahil sa labis na pagmamahal, ay pinakasalan ulit niya ito tulad ng pangako niya. Bukod sa pagpapatawad, makikita rin sa kwento ang aral na huwag madaliin ang sarili. Hindi naman lahat ay nakukuha sa isang iglap. Matuto rin tayong maghintay sa proseso dahil kung minsan ay doon tayo mas natututo. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta. Lalo na kina Elvira Velasco from Atimonan, Quezon, Ana Espinosa from Doha, Qatar, and Florinda Ferret from Modena, Italy. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.